Dilim-dilim sa gabing malalim, misteryo ng lagim, puno ng mga lihim. Isang magandang araw po sa inyo, Misteri. Gayun din po sa lahat ng mga kamisteryo na nakikinig. Ang ibabahagi ko pong kwento ay karanasan ng aking tiyahin na itago na lang natin sa pangalang Milagrosa. Isa po siyang byuda, may 3 anak at mga apo. Pinsan po siya ng aking ama, pero sa aming lugar, kilalang kilala siya ng lahat. Siya po kasi, Misteri, ang tinatawag nating marites o tsismosa ngayon. Mabait naman po siya at mapagbigay sa mga kapitbahay. Ngunit ang pinakamadalas niyang ibigay at ipamahagi sa lahat ay ang samot-saring kwento at balita na hindi rin namin alam kung paano niya agad nasasagap. Pero dahil nga po doon, Misteri, ay magkakaroon siya ng isang karanasang magpapabago sa kanyang buhay. Nga pala, Misteri, bago po ako magsimula, tawagin niyo na lamang po akong Ruby at isasalaysay ko po sa inyo ang aming kwentong kababalaghan. Mabuti na lang at hindi ka barkada ng anak ko yung apo ni Aling Pransing. Bakit naman? Mukhang mabait naman yung apo niya ah. Nako, mabait pero nasa loob ang kulo. Akala natin mataas ang grado. Yun naman pala, pasaway din. Nabalitaan ko, nangongopya lang pala sa kaklase. Ayun, nasuspindi raw. Sigurado ka ba riyan? Paano mo naman nalaman yon? Di nalaman ko sa mga nanay sa eskwelahan. Hindi naman ganun kahirap makasagap ng balita. Si Tia Milagrosa o sa palayaw niyang Lagring ay hindi lang sa lugar namin nakakabalita, kundi pati na rin sa eskwelahan ng kanyang anak. Kaya asahan mo, Misteri, kahit mga guro o guard na nasibak o nagkaproblema, maibabalita niya pa rin ito sa amin. Isang umaga, narinig kong nagkukwentuhan ng aking Lola Lita at si Tia Lagring. Ganoon talaga ang siste niya. Bawat bahay na madadaanan niya, hihintuan niya at kukwentuhan ng pinakabagong balita. Halos walang makalampas sa kanya, kaya naman mayroon din siyang mga nakakaaway. Hindi naman kasi lahat ng balita, Misteri, ay kailangan agad ipagkalat at hindi rin lahat ng nasasagap niya ay tama. Kaya hindi maiiwasan na may mga nagagalit sa kanya. Misteri, nasa abroad po ang aming ina. Matagal na po siyang nagtatrabaho sa ibang bansa bilang caregiver. Kaya't simulat sa pool, si Lola Lita na ang nagpalaki sa amin ng kapatid kong si Ate Regina. Si Ate Regina naman po ang tipong halos parang nanay ko na rin. Mahilig mag-utos, maagang magising at laging pinapaalalahanan ako sa mga dapat kong gawin. Siya po kasi ay may trabaho na, samantalang ako nag-aaral pa lang. 17 taon ako ng panahong yun. Pilya, may kadaldalan at mahilig makinig sa kwentuhan ng mga matatanda. Niloloko pa nga ako nila ate at lola noon na ako daw ang susunod na Tia Lagring sa aming lugar. La, totoo po ba yung sinabi ni Tia Lagring tungkol sa apo ni Aling Pransing? Abay, ewan ko doon sa babaeng yun. Sa dami ba naman ang pinupuntahan niyang bahay araw-araw hindi mo na alam kung ano ang totoo at alin ang dagdag bawas. Parang dyaryo po si Aling Lagring, no? Laging puno ng balita. Baka kamo radyo. Makikinig ka na lang Marami ka pang malalaman. Pero alam mo, noong kabataan yan sumasali yan sa mga beauty pageant. Talaga po, La? Hulaan ko po kung ano yung naipapanalo niya. Sigurado po, best in balita.
Baka pati mga hurado, alam niya yung mga sikreto eh. Pilya ka talagang bata ka. Huwag kang maingay at baka marinig ka niyan. Malakas pa naman ang pandinig ng babaeng yan. Sabay tawa na namin ni Lola. Ganoon po si Tia Lagring Misteri. Magiliw, palakaibigan, pero ubod ng usisa. Kapag wala siyang chismis, malungkot at matamlay siya. Pero pag may balita, aba, para siyang lumaklak ng vitamins sa sobrang sigla niya. Iisa-isahin talaga niya yung mga kumari niya para maghasik ng balita. Nung sumunod na mga linggo, may napansin kaming kakaiba sa aming kalsada. Ilang bahay lang ang layo mula sa amin. Yung lumang convenience store na dati-rati puno ng tao. Pero simula ng malugi ay nagmistulang abandonadong haunted house. Bigla na lang itong nagkaroon ng mga tao na paligiran ng mga kagamitang pang-construction. Ilang taon din yung nakatiwangwang doon. Pero ito nga ngayon, mukhang ire-renovate at iaayos. Aba, magkakaroon ba ulit ng malaking tindahan riyan? Hindi, ibang negosyo ang itatayo riyan. Ay talaga? Mabuti kung ganoon. Ilang taon nang walang umuupa dyan. Sayang ang pwesto. Yun nga, recruitment agency daw yan, Tiang. Hindi ko napigilang magtanong doon sa isang tauhan na nagbabantay eh. Opisina? Parang ngayon lang magkakaroon ng ganyan rito. Medyo liblib at puro kabahayan rito sa atin. Babagay kaya yan sa lugar na ito? Abay, hindi na natin problema yan dahil hindi naman tayo ang nagnenegosyo. Pero alam mo, may kutob ako. Baka naman recruitment agency yan ang, alam mo na, yung mga babaeng pinapadala kung saan-saan para magbenta ng laman. Aba, hindi nga. Nakakasiguro ka ba dyan? Kutob ko lang naman yun, Tiang. Huwag kang magalala. Malalaman ko rin yan. Sa bagay, wala ka namang hindi nalalaman. Kung sakaling totoo ngang recruitment sila baka magkaroon ng pagkakataon ng kapitbahay natin makapagtrabaho sa ibang lugar. At nako, tatanungin ko nga rin ng apo kong si Regina. Baka mamaya'y gusto niya ring mag-apply. Sana nga, totoong recruitment agency yan. Nga pala, nakita ko rin yung may-ari niyan. Nung isang beses kasi kakatapos ko lang mamalengke. May naabutan akong bumaba ng sasakyan. May 3 lalaki. Yung isa mukhang amo, nakapolo, malinis ang gupit ng buhok. Parang galing Maynila. Yung 2 naman, mukhang mga tauhan lang kasi tagatango at sunod lang sa utos niya. Abay, puro lalaki pala sila. Meron ding babae, Tiang. Siguro, yun ang asawa ng amo. Maputi May pagkachinita ang mata at nakadress na mamahalin. At ang bango, naamoy ko kahit dumaan lang sa tapat ko Ito pa ang chika. Sabi ng mga karpintero, may pinagawa rin silang kwarto para may tuluyan ng mag-asawa. Ganoon pa? Ay malamang seryoso silang patakbuhin ang negosyo nila rito. Kung dyan sila titira at mamamalagi, paano naman kaya ang anak nila? O baka naman wala silang anak? Abay, oo nga ano. Teka, hindi na natin sakop iyon. Siguro kung may anak man sila siguro'y alaga iyon ng kanilang yaya. Ay naku, Tiang, huwag kang mag-alala. Alamin ko yan bukas. Kanina kasi, naudlot lang naman ako. Muntik na kasing masunog ang sinaing ko. Bigla ko lang naalala kaya napabalik ako agad ng bahay. Pero bukas na bukas, aalamin ko na yan. Ganoon po ang eksena sa amin noon, Misteri. Ang mga matatanda, lalong-lalo na si Tia Lagring, ay parang mga gwardya ng kanto. Lahat ng kilos, tanong, bagong muka, hindi makakaligtas sa mga mata nila. Mano Pola? Iha,
Bakit parang napapadalas ata na ginagabi ka? Pasensya na po, La. Natatagalan kasi kami kapag closing. Maraming tao pa rin sa mall na humahabol. Ganoon ba? Wala namang problema kung dahil sa trabaho. Ang inaalala ko lang gabi na. Delikado. Huwag kayong mag-alala, La. Nag-iingat naman po ako palagi. Nga pala, Regina. Magkakaroon daw ng recruitment agency dyan sa dating convenience store. Baka sakaling may mas magandang oportunidad noon para sa'yo. Talaga po, La? Kailan kaya magbubukas? Matagal ko na pong gustong maghanap ng ibang trabaho eh. Yun nga, kaya nga't ikaw agad ang naisip ko. Kasi naalala ko, lagi kang dumadaeng na maliit ang pasahod sa inyo. Oo nga po, Lola eh. Sabihan niyo po ako agad para makapag-apply ako ron. Sige, Iha. Pero sisiguraduhin ko muna, ha? Bakit po, La? Hindi pa po ba sigurado? Kasi itong si Lagring, hindi pa siya sigurado kung anong klaseng trabaho ang inaalok nila. Baka mamaya raw trabaho pala yun ng mga babaeng nagbebenta ng laman. Yun lang naman haka-haka ni Lagring. Lola, alam niyo naman si Tia Lagring, ang daming hula-hula kahit hindi naman sigurado. Alam ko naman yon, pero syempre, gusto ko lang ding makasiguro. 2 taon nang nagtatrabaho si Ate Regina sa pinapasukan niya. Pero hindi siya yung tipong pangmatagalan doon, Misteri, dahil sa sobrang liit ng sahod niya. Plano pa naman niyang kumuha ng exam ng CPA, kaya kailangan niya talagang makaipon pa. Bukod po ron, Misteri, nagpupursigi ho si ate na magtrabaho dahil sa kagustuhan naming makaipon agad si inay para makauwi na rin siya agad rito. Sapat naman ang pinapadala ni inay, pero mas gusto ni ate na mas mapabilis ang pag-uwi nito, na sa susunod na katapusan ng kontrata niya ay dito na talaga siya uuwi at magne-negosyo na lang. Isang araw, habang naglalakad ako pa uwi, napadaan ako sa bagong tinatayong opisina. Malapit na malapit nang matapos ito at nakita kong pumasok ang isang magandang babae. May dadaldala siyang kahon at ipinasok sa loob. Habang abala ako sa pagdungaw sa kanya, bigla na lamang akong nagulat dahil nakabangga ko ang isang babae, si Tia Lagring. Ay nakung bata ka, hindi ka tumitingin sa dinaraanan mo. Naku, pasensya na po, Tia. Hindi ko po kayo napansin. Nakatingin po kasi ako dito sa bagong opisina. Parehas lang pala tayo. Tinitingnan ko rin kung patapos na. Mukhang malapit na nga At balita ko, recruitment agency nga. Magandang balita po yan para kay ate ko. Balak din po kasi niyang mag-apply Oo, ipag-a-apply ko rin si Kuya Joel mo dyan. Pero aalamin ko muna kung ano-ano yung mga trabaho. Baka naman mga pipitsugin lang sa kabilang probinsya. Di wag na lang, hindi ba? Tia, malalaman naman po nila Kuya Joel at Ate Regina yan sa pag-apply nila kung ano po yung mga available na trabaho. Nakita mo ba yung lalaki? Alin po dyan? Sino po sa kanila? Yung pogi, yung matangkad ayun, yung nakaasul. Opo, nakita ko na. Siya po ba yung may-ari? Oo, sa tingin ko siya yung may-ari. Pero alam mo, sa palagay ko, kabit lang niya yung babaeng maganda na yan. Ano? Paano niyo po nasabi? Tinignan ko yung mga daliri nila. Wala namang sing-sing. Ang ibig sabihin, hindi sila mag-asawa. Baka po hindi lang po sila kasal. Baka magkasintahan pa lang. Basta, yan ang kutob ko. Kabit ang babae, kaya dyan sila maninirahan. Kasi may asawa na yung lalaki at nasa tunay na bahay siya nakatira. Malamang, sekretarya niya lang yan at hindi niya pwedeng itira sa bahay niya. Ito na naman si Tia Lagring.
ang dami na namang haka-haka. Ang opinyon niya, hindi sigurado, pero kapag kinuwento na niya sa lahat, akala mo ba kumpirmado na? Kaya po siya nagkakaroon ng kagalit minsan. Kasi yung balita, nadaragdagan o minsan nababago na dahil sa mga opinyon at kuro-kuro niya. Dumating na nga ang araw na nagbukas ang agency malapit sa aming lugar. Sa katunayan, nakakapanibago talaga, lalo na sa mga kalugar namin dahil maliliit na establishmento lamang ang nakasanayan namin. Ni walang ibang opisina dahil liblib na baryo lamang ito. Yung convenience store nga, Misteri, nalugi hindi ba? Changlita? Changlita! Oh, bakit Lagreng? May nangyari ba? Wala. Ibabalita ko lang na bukas na ang agency. Nakita ko na nagtatanggap na sila ng mga aplikante. Talaga? Nako, isasabihan ko na si Regina na magpaalam na sa trabaho niya para makapag-apply na siya. Huwag ka nang mag-abala, Chang. Sa tingin ko hindi na niya kailangang mag-absent o magpaalam. Abay, bakit naman? Tuwing alas 5 ng hapon naman nagbubukas ang opisina. Nagulat nga rin ako nung una. Pero ang sabi ng gwardiya, ganun daw talaga dahil ang mga kliyente nila ay galing sa ibang bansa, sa Amerika raw. Ganoon ba? Ang ibig mong sabihin maaaring makapagtrabaho ang apo ko sa Amerika. Mukhang ganoon na nga. Kaya pag-a-applyin ko din si Joel ko doon. Ay nako, nai-imagine ko na ang pagpunta niya sa Amerika. Tapos madadala niya kaming buong pamilya roon. Tuwang-tuwa naman kami noon, pero may bahagyang lungkot din. Ang totoo, Misteri, hindi ba't ayaw nga namin na magpatuloy pa si inay sa pagtatrabaho sa abroad dahil gusto naming sama-sama kami rito. Tapos ngayon naman, si ate ang mag-a-abroad. Ayos lang yun, mag-iipon lang din naman ako tulad ni inay. Uuwi rin naman ako agad. Mabilis lang naman po yung ilang taon. Sa bagay, pero sana ay pag-isipan mo muna, apo. Masaya ngang pakinggan at gusto ko naman na magkaroon kayo ng magandang buhay. Pero natatakot rin ako. Masyado kasing malayo iyon. Lola, hindi pa nga po natin sigurado kung makakapasa si ate. Baka mamaya, pag Inglisa na doon magkabulol-bulol na yung dila niya, tapos bumagsak siya. Oo nga naman la, hindi pa naman ako ganun kasanay mag-English. Joke lang yun ate, ikaw pa, ang galing mo nga Lumipas nga ang isang linggo at nabalitaan namin na marami pala sa mga kapitbahay namin ang sumubok mag-apply sa naturang agency. Hindi man lang binigyan ng pagkakataon ng Joel ko na makapasok. Ligwak agad, unang interview pa lang. Nako, ganoon ba? Mukhang mahigpit at mataas ang hinahanap nila kung ganoon. Sus! Kala mo naman napakalaki ng kumpanya nila. Balita ko pa, ayaw nila ng masyadong taga rito sa lugar natin. Mas tinatanggap nila yung taga ibang baryo. Baka naman sadyang mapili lang sila at nagkataon lang na ang natatanggap nila ay taga ibang mga lugar. Baka naman ang ibig mong sabihin illegal lang ang trabaho na papasukin ng mga empleyado. Kaya ayaw nila ng mga taga rito. Baka mabuking sila. Mabuting at inayawan ni Joel ang pagpasok doon. Inayawan ni Joel? Akala ko ba'y ligwak siya? Basta, parehas na rin yun, Chang. Ay nako, hayang ka na naman sa mga haka-haka mo. At doon nga, Misteri, nagsimulang kumalat ang kasiraan ng agency na yon. Mula sa kwento ni Tia Lagring, marami ng balita ang nagpabago-bago na. Kesyo ang agency raw ay nagre-recruit ng mga illegal na trabaho sa ibang bansa. Kumalat yun ng sobra hanggang sa mismong ang may-ari na ang nakatanggap ng balita.
Habang nagdidilig ako ng mga halaman sa tapat ng aming bahay, may isang lalaking lumapit at kumausap sa akin. Ni, kilala mo ba si Aling Milagrosa? Ah, si Tia Lagring po. Bakit po? Ano pong kailangan niyo sa kanya? Gusto ko lang sanang malaman kung saan siya nakatira. Sandali lang po ha. Lola! Lola! Halika po kayo rito. Ano yun, Rupe? Lola, may humahanap po kay Tia Lagring. Sir, kayo pala. Sandali lang ho at tatawagin ko si Lagring sa bahay nila. Ang lalaking naghahanap kay Tia ay walang iba kundi ang may-ari ng nasabing recruitment agency. Nalaman na raw niya ang bali-balitang iligal daw ang kanilang operasyon. At ang sabi, galing daw kay Tia ang mga kwento. Kaya nais niya itong makausap. Magandang araw po. Ano hubang maipaglilingkod ko sa inyo? Magandang araw din po. Kayo po pala si Aling Milagrosa. Ako nga po pala si Nelson Kiambao. Ako ho ang may-ari ng opisinang bagong bukas. Pasensya na ho kayo sa abala. Pero nais ko lamang pong alamin ang katotohanan. Base ho kasi sa nalaman namin, may kumakalat na balita na illegal daw ho ang operasyon namin at galing sa inyo raw ho ang kwento. Wala naman akong sinabing illegal kayo. Ang sabi ko lang nakakapagduda. Una, dahil sa oras ng pagbubukas ninyo. Pangalawa, bakit hindi nyo man lang binigyan ng pagkakataon ng aming mga kalugar sa magandang oportunidad? Hindi naman ho sa ayaw namin. Sadyang marami lang talagang hinahanap na kwalifikasyon ang kumpanyang nagpapahanap sa amin ng mga empleyado. Bakit? Magaling at matalino naman ang anak kong si Joel. Di sige ho, kung gusto nyo, bibigyan po namin siya ng isa pang pagkakataon. Pero wala po sa amin ang huling desisyon, nasa kumpanya pa rin ho. O siya, sige ha, aasahan ko yan. Mapupuntahin ko muli ang aking anak. At iyon na nga ang nangyari, Misteri. Pinayagan muling mag-apply ang anak ni Tia Lagring na si Kuya Joel. Nang gabing yon, ay sabay sila ni ate na nagpunta sa opisina para muling mag-apply. Laking gulat namin ang pag-uwi ni ate ay may dala siyang magandang balita. Naipasa raw niya ang lahat ng interview sa unang pagkakataon at maaari na daw siyang magtrabaho sa ibang bansa. Sa Amerika, Misteri. Isang balitang hindi talaga namin akalaing mangyayari. Ganoon din naman si Kuya Joel. Natanggap din po siya at tuwang-tuwa kami nang malaman yun. Kahit papaano, may kasama si ate sa Amerika. Ayon kina ate, marami pa raw silang aasikasuhing papeles pero sa loob ng 2 linggo, maaari na silang umalis. Makalipas ang 2 linggo, dumating ang araw ng pag-alis ni Kuya Joel. Maaga pa lang ay abalang-abala na si Tia Lagring sa paghahanda. Nagpulbos pa siya ng kaunti at may bitbit pang nilagang itlog at pandesal na baon daw ni Kuya sa biyahe. Si Ate Regina naman ay sa susunod na linggo pa daw ang alis kaya naroon pa siya sa bahay kasama namin ni Lola. O siya, aalis na si Joel ko. Naku Regina, ikaw na ang susunod Abot langit ang tuwa ko sa mga nangyayari ngayon. Ganoon din ako, Lagring. Sana'y mapabuti sila roon. Oo naman, Chang. Yun din ang dasal ko. Pero, teka lang. Biglang tumingin si Tia kay Ate Regina mula ulo hanggang paa at napakunot ang noo nito. Pero Regina, ayos lang ba na umalis ka sa kabila ng kalagayan mo? Anong ibig mong sabihin, Lagring? Hindi ba'y buntis si Regina? Parang may sumabog na bomba sa gitna ng sala noon, Misteri. Natahimik kami pero napakaingay ng mga boses sa utak namin. Maraming tanong, maraming pagtataka.
si Ate Regina ay biglang namutla at hindi makatingin sa amin. Ano raw? Regina, ano yung sinasabi niya? Lola, Ruby, patawarin niyo ako. Hindi ko po sinasadya. Ate, totoo po ba yung sinabi ni Tia? Nabuntis ka? Oo, totoo nga. Diyos mio, sino ang ama? At paano nangyari yan? Yung katrabaho ko po. Pero hindi po kami magkasintahan eh. May asawa po siya. Nagkamali ako, Nagmahal lang po ako. Bakit nangyari sa iyo yan? Anong ginawa mo sa buhay mo? Akala ko ba'y mag-e-exam ka pa, mag-iipon at aayusin ang kinabukasan mo? Paano na ngayon? Patawad po, Ayoko pong itago sa inyo, pero natakot lang po ako eh. Pero wag po kayong mag-alala, itatama ko po ang lahat. Magtatrabaho pa rin po ako. Paano ka magtatrabaho? Nagdadalang tao ka. Ayon po sa agency, maliit pa lang naman daw po ang tiyan ko at maaari pa naman akong umalis. Ilang buwan pa po akong makakapagtrabaho roon. Pwede naman daw po na pag nandun ako sa Amerika, doon na lang po ako humingi ng maternity leave bago ako manganak. Hindi ko alam kung anong mas mabigat. Ang ginawa mo o ang plano mong umalis pa rin. Paano kung may mangyaring masama sa iyo roon? Wala kang pamilya sa tabi mo. Oo nga ate, mas mabuti pa siguro kung dito ka na lang kasama namin. Ruby, pangako, uuwi din naman ako. At saka, makakasama ko naman dun si Joel. May makakatulong ako. Gusto ko lang po kasing may masimulan para kay inay. At sa ngayon, para din dito sa dinadala ko. Hindi ko na po uulitin yung pagkakamali ko. Pangako. Masakit man para sa amin ang balitang yun, Miss Terry. Pero nakita namin ang determinasyon ni ate. Gusto niyang bumawi. Gusto niyang harapin ang mga pagkakamali niya. Lumipas ang gabi at umuwi na malungkot si Tia Lagring. Ayon sa agency, sa opisina muna tutuloy si Kuya Joel at sila na ang bahalang maghatid sa kanya sa airport, kaya hindi nakasama si Tia Lagring. Pero si Tia hindi mapakali. Ruby, samahan mo nga ako. Gusto kong masigurado na makakaalis ang anak ko. Gusto kong masiguro ang lahat. Opo Tia, sige po, tara na. Mag-aalas 11 ng gabi nang pumuwesto kami sa tapat ng opisina, pero sa gilid lang ng poste, yung hindi kami mahahalata. Gustong abangan ni Tia ang lalabas na sasakyan at mula roon ay doon niya ito pahihintuin para sapilitang makasama sa paghatid kay Kuya Joel sa airport. Hindi man ako sang-ayon sa pinaplano ni Tia, pero wala naman akong nagawa kundi sakyan lang siya. Pero inabot na kami ng 2:00 ng madaling araw. Wala pa rin si Kuya Joel na lumalabas, ni anino ng ibang aplikante. Habang naghihintay, may nakita kaming kakaiba. Misteri, may inilalabas ang 2 tauhan mula sa likod ng sasakyan at ipinasok ito sa opisina. May dala silang malalaking sako, mabibigat at parang malaki ang laman. Ruby, ano yan? Bakit parang kakaiba yung bitbit nila? Oo nga po Tia, pero baka naman bigas o pagkain. Huwag na lang po nating pag-isipan ng masama. Pero maya-maya, mula sa maliit na bintana, nakita namin na nagbukas ang ilaw sa loob ng opisina. May mga tao sa loob. At laking gulat namin dahil nakatalokbong sila ng parang may bayong sa ulo nila. Nakapalibot sila sa mesa at parang may ritual na nagaganap.
Ruby, ano yan? Anong pinagagagawa ng mga taong yan sa loob? Tia, hindi ko rin po alam eh. Parang kakaiba nga po yung kasuotan nila. Mabuti pa, umuwi na lang po muna tayo. Mukhang wala na tayong maaasahan sa pag-alis ni Kuya Joel eh. Ayaw pa sanang umuwi noon ni Tia, pero alam ko na nakaramdam din siya ng kilabot sa mga nasaksihan niya. Kaya umuwi na nga kami ng gabing yun. Kinaumagahan, ibinahagi ni Tia sa mga kapitbahay ang nasaksihan at doon nagsimula na namang kumalat ang isa na namang balita. Hindi raw tunay na agency ang nasa opisina. May kulto raw. At ang masaklap, wala pa ring balita kay Kuya Joel. Maniwala kayo, ate, lola. Nakita ko rin po. Hindi po nagsisinungaling o nagdagdag ng kwento si Tia. Talaga pong may mga tao sa loob ng opisina. Nakatalukbong po ang mga ulo nila. Tapos, parang may mga ritual silang ginagawa eh. Hindi na namin maintindihan. Kung ganoon Regina, huwag ka nang tumuloy sa trabahong inaalok nila. Hindi naman pala tayo sigurado. Kaya nga pula sayang naman, pinababalik pa naman nila ako bukas para kumpletuhin yung requirements ko. Ate, huwag ka nang bumalik doon. Nakakatakot talaga. Kung ikaw ang makakakita, panigurado, hindi ka na talaga tutuloy. Pero paano kaya ang gagawin natin? Hindi ba natin kailangang magreklamo? Ang kaso wala naman tayong pruweba na may ginagawa silang masama. Balak ni Tia na isumbong sila sa barangay, Lola. Dahil nga wala siyang balita kay Kuya Joel eh. Ang sabi nila, sila na ang magdadala kay Kuya Joel sa airport. Pero inabot kami ng 2:00 ng madaling araw. Wala namang lumalabas na sasakyan. Kung ganoon karapat dapat gang magreklamo si Tia Lagring mo. Nabalitaan nga namin, Misteri, na nagsumbong sa barangay si Tia Lagring. Ngunit nang bisitahin ng barangay ang naturang opisina, wala silang nakitang kahit anong negatibong ebidensya. Puro mga papeles at gamit lang sa opisina lamang ang nandoon. Pilit namang gustong suyurin ni Tia Lagring ang mga kwarto sa loob. Pero ayon sa barangay ay hindi nila maaaring pasukin yun dahil labag ito sa batas. Kailangan raw ay sa pulisya na si Tia magsuplong upang mahainan ng nararapat at legal na paraan. Galit na galit naman si Tia Lagring noon, pero sa halip na dumiretso sa mga pulis, sa bahay-bahay siya dumiretso upang ipagkalat na bukod sa kulto raw ang mga tao roon ay malamang miyembro rin sila ng mga sindikato. Binalaan niya ang mga tao pati na rin ang mga kakilala sa kabilang baryo na huwag nang mag-apply sa naturang agency. Isang gabi, hindi makatulog si Ate Regina dahil sa patuloy na pagring ng kanyang telepono. Nakakainis naman Tawag sila ng tawag kahit sinabi kong hindi na ako tutuloy. Pinipilit pa rin nila ako kahit sinabi kong ayoko na dahil buntis ako. Ang kulit, para bang hindi sila marunong makaintindi. Huwag mo na lang pansinin. Magsasawa rin ng mga iyan kakatawag. Oo nga, ate. Hayaan mo na lang sila. Huwag ka na lang magpadala sa inis. Nagpasya kami na matulog na lamang. Pero bigla, Misteri, may malalakas at mabibilis na katok. Parang may hinahabol. Lahat kami napalingon. Biglang kinabahan si Lola, kaya't hindi agad niya binuksan ang pinto. Shanglita! Ruby! Pakibuksan niyo! Bilis! Pamilyar ang tinig, si Tia Lagring. Kaya agad kaming nagkatingin ng tatlo at dahan-dahang binuksan ni Lola ang pinto. Ano bang nangyayari sa iyo, Lagring? Hating gabi na humahangos ka pa. Chang, huwag kayong maingay.
May mga humahabol sa akin. Umahabol? Sino po? Huwag niyong sabihing mga pulis. Hindi. Mga aswang. Ano? Tama ba ang dinig ko? Mga aswang? Oo, Tiyanglita. Kanina sinubukan kong sumilip sa loob ng opisina. Gusto ko lang alamin kung nandun si Joel. Baka kasi itinatago nila. At ayun, nakita ko na naman yung mga taong nakatalukbong. Nakapaikot sa lamesa na puno ng pagkain. Tila may ritual silang ginagawa. Talaga? Ay, tapos po, ano pong ginawa nila? Ayun na nga, nang mag-alis sila ng talukbong. Ruby, Diyos mio, hindi sila tao. Kakaiba ang itsura nila. Nakasuot pa ng damit. Pero makikita mo pa rin ang mahahaba nilang balahibo. Ang matutulis nilang mga ngipin. Parang mga halimaw. Pati yung magandang babae. Hindi na siya mukhang tao. Yung mukha niya ang daming lukot. Lalo na sa gitna ng mata. Para bang galit na galit. Para siyang nag-iba ng anyo. Iyan ka na naman, Lagreng. Baka naman dala lang yan ng pagod at emosyon mo. Alam naman natin na kapag nagagalit ka o di kaya naman sobrang nagdududa kung ano-ano ang mga pinagsasasabi mo. Hindi. Tiyang, maniwala ka. Hindi ito haka-haka. Totoo ang nakita ko. Ngayon lang ako nakakita ng ganun. Nakakatakot. Tia, hindi po ba't ang sabi niyo? Hinahabol po nila kayo? Oo, napasigaw kasi ako sa gulat. Kaya't napalingon sila sa direksyon ko. Lahat sila, sabay-sabay na napatingin sa akin at naglakad. Hindi na ako nag-isip, tumakbo ko ng tumakbo. At paglingon ko, haba, hinahabol pa rin nila ako. Tia naman baka naman kami pa yung mapahamak niyan. Dapat sa barangay ka na lang dumiretso Ano naman ang laban natin kung totoo nga na mga aswang yan? Pilit akong nagbiro, Misteri. Pero sa totoo lang, kinikilabutan na ako. Sa tono ni Tia at sa itsura niya, tila ba talagang nagsasabi siya ng katotohanan. Sa unang-unang pagkakataon, hindi ako nagduda sa kanya. At yun ang Misteri. Maya-maya, muling may kumatok sa aming pintuan. Mabilis, sunod-sunod. Napahinto kami sa paghinga. Nagkatinginan kaming apat. Ako, si ate, si Lola, at si Tia Lagring. Ramdam namin ang panibagong takot na unti-unting bumabalot sa amin. Tiyang, huwag niyong bubuksan. Maawa kayo. Sila na yan. Bigla, may narinig kaming kalusko sa bubong. Para bang may mabibigat na yapak na marahang gumagapang sa taas ng aming bahay. Tumigil ang lahat sa paggalaw. Maging ang orasan Misteri, para bang tumigil din sa pagtibok. Jasmine, ilayo mo kami sa panganib. Dahan-dahan akong sumilip sa bintana. At doon ko nga nakita, Misteri. Isang nilalang, matangkad, payat pero maskulado. Nangingitim ang balat at tila ba nilulumot. Ang mukha niya, tila ba walang ilong pero merong butas. Ang mga mata malalaki at mapupula. Parang isa siyang tuyong bangkay na nabubuhay. Kamusta, Lagring? Alam ko nariyan ka nagtatago. Natupad na ang gusto mong makaalis ang anak mo. Pinagbigyan ka na namin. Ano pa ang gusto mo? Mga aswang kayo. Anong ginawa niyo sa anak ko? Nasaan si Joel? Di pinagsaluhan na namin siya. Ang dapat nga magpasalamat ka. Noong una, hindi namin siya tinanggap sa trabaho. Pero nagpumilit ka. Kaya ayun, yun ang sinapit ng anak mo. Mga walang iya kayo.
Mga halimaw, makikita niyo bukas na bukas din. Malalaman ng lahat ng tao ang baho ninyo. Ipagkakalat kong mga aswang kayo. E di subukan mo. Yun ay kung may bibig at dila ka pa bukas. Labis ang takot na bumalot sa amin noon. Si Lola agad na dumukot ng rosaryo sa ilalim ng altar. Si ate naman, mabilis na naghalungkat sa lumang baul ni inay, umaasang may makikitang gamit panlaban. Tamang-tama, diyan mo pa napiling magtago sa bahay ni Regina dahil nais rin naming makuha siya. At doon namin napagtanto. Kaya pala pilit nilang pinapapasok si ate sa kanilang opisina ay dahil pala sa kanyang dinadala sa sinapupunan. Kaya pala takang-taka noon si ate kung paano nalaman sa opisina ang kanyang sitwasyon dahil hindi pa naman siya nagpapasa ng kanyang medical. Nagulat na lamang siya sa interview na tinanong siya ng babae kung ilang buwan na ang kanyang dinadala. Asin, bawang, yan ang tanging takot nila. Yan ang naaalala ko sa kwento sa akin noon. Mabilis kaming kumilos. Kinuha ko ang isang supot ng asin sa kusina habang si Lola ay kumuha ng ilang pirasong bawang. Pero kahit ganoon, hindi namin alam kung paano sila matatalo. Sa itsura nila misteri, para bang kay lalakas nila at parang mga gawa sa bato at simento ang kanilang balat. Maya-maya, nagsimula na silang kalampagin ng bintana. Hindi nagdalawang isip ang isang aswang. Binasag niya ang isang jalousie sa bintana. Biglang may kamay na maitim at mahaba ang kuko na pilit pumapasok. Lumayas ka! Layuan mo kami! Sa ngalan ng Diyos! Hinampas ni Lola sa kamay ng aswang ang hawak nitong rosaryo. Napaatras ito, umungol ng malalim na parang hayop na sugatan. Pero misteri, kahit nasaktan ito, pilit pa rin itong kaming hinahablot para bang gusto niyang may makuha kahit isa sa amin. Nagulat naman kami nang biglang hampasin ni Ate Regina ang kamay ng aswang gamit ang isang buntot page. Saan mo nakuha yan, iha? Natandaan ko to. Pinapakita to sa akin ni inay. Noon daw kasing pinagbubuntis niya ako, meron din daw siyang naengkwentrong aswang. Kaya naalala ko agad. Dahil sa lakas ng paghampas ni Ate Regina, dito na napaatras ang aswang. Nilabas niya muli ang kanyang braso at kitang-kita ko na namilipit siya sa sakit habang ang kanyang kamay ay parang nalapnos, umuusok pa. Lola, Tia Lagring, hali kayo. Lagyan natin ng asin itong bintana para hindi na ulit sila makapasok. Ipinahid namin ang asin at bawang sa paligid ng sirang jalousie. Parang may sunog na papel sa amoy misteri. Narinig namin ang mga nilalang sa labas na umuungol. Napapaatras. Bukod roon, nagsaboy rin ako ng asin sa labas para hindi lalo sila makalapit. Hindi pa tayo tapos. Babalikan namin kayo! Ngunit sa huli, hindi na sila muling bumalik pa misteri. Kinabukasan, biglang nagsara ang opisina. Walang abiso at wala ring naiwang mga gamit. Para bang naglaho ang lahat ng mga taong naroon. Kahit ang mga gamit at mga damit ni Kuya Joel ay hindi na rin namin nakita pa. Pero dahil sa sinabi ng aswang, nakumpirma na namin na totoo nga ang nangyari sa kanya at yun ay lubos na ikinalungkot ni Tia Lagring at ng kanyang pamilya. Ilang linggo ang lumipas, unti-unti nang bumalik ang normal na daloy ng buhay. Ngunit sa bawat pagdilim ng langit, hindi ko maiwasang mapatingin sa mga aninong gumagalaw sa likod ng mga puno misteri. Parang pakiramdam ko,
may mga mata pa ring umaaligid sa amin. Mula noon, pinagpatuloy na lang namin ang buhay. Pinilit naming kalimutan ang lahat ng mga nangyari. Si Tia Lagring naman, naging tahimik. Hindi na siya naglalakad-lakad para makibalita o magbalita. Minsan nga, hindi mo na siya makikita sa labas. Hindi na siya ang dating Tia Lagring na kilala ko. Nagbago na siya. Hindi na siya ang dating madaldal, mausisa at tsismosa. Hanggang dito na lamang po ang aking kwento, misteri. At naway bukod sa kilabot at takot, sana po nagdala din ito sa inyo ng munting aral na bibit-bitin ng inyong tagapakinig sa kanilang buhay. Muli, misteri, maraming salamat po at congratulations po sa 20,000 subscribers ninyo. Naway sa susunod po ay mas lumaki pa ang inyong programa para mas marami pa po kayong matakot at mapasaya. Hello po mga kamisteryo! So maraming salamat po dahil umabot na tayo sa wakas sa 20,000 subscribers. Sobrang saya po namin at sobrang naa-appreciate po namin ang suporta ninyo sa aming channel. At dahil doon, eto po, magkakaroon po ulit tayo ng shoutout para po sa inyo. Hello po kay Lani Vargas, Fritz Superal at kay Christy Gomez. Hello Ma'am Gina Tanghal, Linda Olea, Erika Molehon, Jenski, Nansky, Ma'am Akira Zenkomaki, salamat po and Godspeed, Sir Emil, Virginia Belay, Kim Quinones, Christina Navarro, Lynette Reparado, I Love Traveled, and shout out daw po sa kanyang long friendship na si Buddy from Ireland and kay Remy. Shoutout din kay Marichoy Tordillos, Evelyn Baula, Alia Alcovar, Mirafe Daisong Godisan, John Paul Aguirre, Eduardo Doctama, Elena Almorfe, Hey Ma'am Richie Sonyo, salamat po, Rosario Kama, Lolita Gallego, Roselyn Bertolano, Ami Gonzaga from Antipolo City, Maricel Talolong, hello Ma'am Jessie from Paris, kay Ma'am Gina Bel Bugador, kay Hondra Delin from Dubai, Erlene Bordalio, Neresa Dinagit from Dubai, Corazon Cacalda, Jesus Alegre, shoutout daw po sa kanyang lola, Jessica from Pulilan. Hello po kay Ma'am Lourdes from Bagong Silangan, Caloocan. And hi Ma'am Ami Yong, pa-shoutout daw sa kanyang mga apo sa Pinas, kay Kaden, Mapu, and Tonton, and sa anak din niya. Hello po sa inyo. Maraming salamat din po Ma'am Carmelita Pruna. And kay Mascarado TV, nasabi niya sana daw magkaroon na tayo ng 100,000 subscribers. Maraming salamat at yun din po yung dinadalangin namin. Thank you po sa suporta. Hello din po kay Jinson Almoete from Lucena City, kay Annalisa Malatbalat, hello po ma'am, and ingat po kayo dyan sa Dalby, Queensland, Australia. Shoutout din po kay Ma'am Rosario San Jose, kay Sir Chandel Lee Wong, Rim Rami Bakani, Cristina Obrien, kay Ma'am Tita Sareno, kay Sir Edwin Montenegro, Esel Masaredo, and hello po kay Sir Nestor, sabi niya good luck to Rosel and her mom. Hello din po kay Penny Nalog, kay Mario Ligaspi Jr. ng Quezon Province, and kay Ma'am Rose Laus. Hello din po kay Mr. Henry Pamatian from Saipan, kay Ma'am Rosewet Melendez, kay Ma'am Vicky Yabot, and lastly kay Ma'am Eva Osmo na lagi daw tayong pinapakinggan. Hindi daw siya makatulog pag hindi nakikinig sa ating kwento. Maraming salamat po sa inyong lahat. Sana po ay patuloy niyo pong suportahan at pakinggan yung aming mga kwento. And kung hindi pa kayo nakakapag-subscribe, ano pang hinihintay nyo, mag-subscribe na kayo. Muli, ako po si Misteri at magkita-kita po tayo sa susunod na kwentong kababalaghan.